Ito explanation ko rin ha. Naniniwala ba kayo si Pangulong Bongbong Marcos kurap? Sagutin niyo nga ako. Sige nga, mga kababayan ko. Si Pangulong Bongbong Marcos ba kurap? Oo! Kurap yun! Kurap yun sa mga mata ng mga ayaw sa kanya. Tama? Magiging kurap ang isang Pangulo, bubusisiin ng isang Pangulo, kasabihang kurap at ibubulsa ng mga taong ayaw sa kanya. Kurap ba si Bibi Sara Duterte? Mga kababayan ko, sagutin niyo ako. Kurap ba? Oo! Sasabihin na kurap si BP Sara Duterte. Kasi 500 million ang hiningi. Yung mga taong ayaw sa gobyerno. Yung mga taong ayaw sa kanya. Pero tanongin niyo yung mga ordinaryong Pilipino tao. Pupusta ako. 80% to 99%. Walang pakialam ang tao sa confidential fund na yan. Trust me. Bakit? Iisipin ng tao ngayon sa kanila, alam mo kung ano? Mga kababayan ko? Alam nyo? Para mapabilis lahat yung proseso na kailangan nilang gawin. Kasi mulat ang Pilipino Hindi bulag ang tao 'Di ba? Unlike Franz Castro. Ano maaasahan mo sa tao na yun kung bubusisi niya si BP Sara for the 500 million confidential fund? Of course, mga kababayan ko, natatakot yung mga yan. Paano kung fondohan ni Sara yung NTF LCAC? Paano kung pondohan ni Sara yung gamitin ni Sara yung fondo na yun para doon sa anti-communist advocacy nila ni Pangulo? Doon sila natatakot. Kasi bakit? Mas lalakas yung intelligence natin, mas lalakas yung puwersa natin, masusupil sila, wala na silang bala sa gobyerno. Ayoko sana sabihin yan, pero isa rin yan sa mga nakikita ko. Theory ko rin yan. Bash nyo na ako, bash nyo ako ha. Di ba? Isa rin yan sa mga nakikita ko. Isa rin yan sa mga nakahalata ko na gagawin nila. Now, mga kababayan ko. Bakit nila inuusisa? Sa social media, pinapalabas nila si Pangulo kurap, mangungupit. Binabakbakan nila sa social media, sa media ngayon. Ito si si Vice President Sara Duterte na ayaw daw ni Pangulo at ni Vice President Sara na ilabas yung confidential fund at parang pinagtatakpan daw ang taong bayan. Tapatin nyo nga ako sa kay Ted Filon, tapatin nyo nga ako sir, alam nyo hindi nyo naman ako papansinin. Yung purpose mo dun sa content mo sa radyo, sa television, is para usisain, busisiin, dahil ibig nyo sabihin karapatan nyo bilang media. Pero ang pagbusisi ba natin kailangan yung pagbigkas natin, medyo exaggerated na sasabihin na parang ang dating sa ordinaryong Pilipino, hindi pinaalam nila ni Sara Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos ang pera ng taong bayan. Karapatan nyo naman din yun. Pero idaan natin sa tamang proseso ng pananalita. Paano kung hindi kayo maintindihan, naturingan pa naman kayong media, Diyos ko. Di ba mga kababayan ko? Kasi yun ang gusto nilang palabasin Tinatago ng Marcos administration yung pera ng taong bayan. Yun ang punto nyo Di ba? Tapatan tayo. Yun ang purpose ninyo, yun ang punto ninyo, kaya sinasabi nyo, nag-iingay kayo sa media at sa social media. Di ba? Nakakatawa na lang, mga kapatid. Nakakatawa na lang. Kasi tahasan na silang ako natataranta lang to. If gagamitin ni BP Sara ang dagdag na pondo sa anti-communist na binuo ng Pangulo, maganda yun. Papabor ako doon. Pero yung mga umaangal ngayon na magagaling na journalist, magagaling na reklamador ng bayan, yung mga nangunguna na kumukontra dun sa pondo, mga kababayan ko, nakakatawa na lang po kayo talaga. Ito sabi lang ng mga kababayan natin, sabi ni Nerissa, sabi ni Ma'am Nerissa, mga kababayan ko, sabi dito, ayaw nila ng confidential fund kasi siguro may
may gagamihan na bubusisi sa katarantaduhan nila noon na nagagamit against terrorism. Ginawa ng mababang makabagbag block mga kababayan ko, sabi ni Ma'am Nerissa. Ang hard Anyway, shoutout kay Nanay Carmen, Tita Judy Basco, Tita Lily Ragasa, and The Warrior. Thank you very much for coming. Yan yung babalik tayo, sir. Kalma lang po. Ayan, yun ang mga nakikita natin. Pero para sa akin lang, sabi ko sa inyo, strictly, hindi gagawa at hindi ako maniniwala. Sabi niyo ng medyo baliktad ang pag-iisip ko. Hindi ako maniniwalang mangungurap yung mga yan. Oo, sabi ko sa inyo kasi kung ako kung ako madi-disappoint, tataya ako na to. Kung walang paggagamitang maganda yung pera na yan, mga kababayan ko, stop ako mag-content sa kanila. Kung may gagawin silang hindi maganda sa pera na yan, I will stop. Kasi kung may gagawin siya sa pera na hindi maganda, kahit ako bubusisiin ko sila mga kababayan 'Di ba? Maliit na bagay na lang sa bansa natin yung 500 million. Maliit na lang sa bansa natin. Isang investment lang yan ni Pangulo yung 4.5 billion. Kumpara mo sa mga napapasok nilang investment sa bansa natin. Kaya kung umatungal tong mga to dahil alam nila may paggagamitan, laban din sa kanila yan. Hindi na ako magtataka. Bigla na lang lalakas ang puwersa ng gobyerno. Hindi na ako magtataka bago ang kagamitan ng ating Office of the Vice President. Hindi na ako magtataka. Baka sa susunod may bagong classroom na. Hindi na rin ako magtataka. Yung mga laptop na substandard mapapalitan na. 'Di ba? Hindi na rin ako magtataka kung marami na naman mapapatayo si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na rin ako magtataka kung ang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos ay napapabilis. Hindi na rin ako magtataka, mga kababayan ko, mga kapatid, na magiging maayos ang bansa natin. Hindi na rin ako nagtataka kung paano gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte ang confidential pa nila because nagtitiwala ako sa kanila. At yung mga nagrereklamo lang dito, yung mga ayaw sa kanila, mga kababayan ko. Tandaan ninyo, kahit media na kilalang tao, pag nakaharap ng Pangulo, naangiti lang sa kanila. I can name kung sinong tao to. Ted Filon. I don't care who you are. Pero hindi ko gusto yung mga banat mo. Pasaring mo na diretso. 'Di ba? Huwag tayong maging takot. Trabaho nyo maging journalist pero hindi nyo trabahong manira ng tao.